Yun. So, good afternoon mga bossing. Yan. Meron tayong mga receiver dito. Yan. Pang wood stock po yung mga yan. So, naka-reserve na po yung 6 na yan. So, ganyan po yung itsura niya. Then, pag natapos, magiging ganito. So, anodize po siya sa black. Ito ay kay bossing. Yun, kay bossing Alfredo. So, babalutin to mamaya and papadala. So, regarding dito sa receiver natin, 6 inches po ito, itong upper receiver. Hindi pa kasama yung swing. So, from dito hanggang sa dulo, 150 mm po yan. Anodized sa black. And ang valve po natin is brass. So, brass po yung valve housing. Pero yung spring sa loob is stainless. And dito sa hammer, stainless din yung spring. Itong hammer natin at trigger, bakal po yan. Yan. So, ganyan po siya. Bakal yan. Pero, hini-heat treat po natin yan para hindi siya, yan, gaya nito. Heat treated po yan. So, para hindi siya madaling kalawangin. Yan. So, ang isa po dito is 10K mga boss. Set ng receiver. Yan. So, upper receiver with trigger assembly. So, ang gagawin nyo na lang dito is bibilhan nyo ng tangke, lalagyan nyo ng barrel, and yun na, gagawan nyo ng kulata. So, sa mga gustong mag-DIY, meron po ito. Yan. Gustong magtipid, mag-DIY, subukan nyo mga bossing. 10K po ang isa sa amin. Yan. Malakas po ito. Malalaki yung mga plenum natin sa loob and mahahaba. Yan. And yan, mga iba nating project na receiver, mga bossing. Wood stock and tactical. Halo-halo po yan. And ito, 6 na to, naka-reserve na po yan. So, ang gagawin na lang is, ipi-finish, gagawin natin na ganito, then ipapadala sa mga may-ari. Ang tip ko nga pala sa mga nagdi-DIY or sa gustong mag-DIY, sa mga bago sa pag-airgun, kung gusto nyong makatipid mga boss, bumili kayo yung set na, yung may upper receiver, tas may trigger assembly na, para hindi kayo naghahanap ng trigger assembly. Huwag kayong kukuha na ang binibenta lang is upper receiver, kasi problema nyo pa kung saan kayo kukuha ng trigger assembly. Yung upper receiver kasi na yan, sa maker yan, kasi sila yung nakakaalam ng sukat ng mga sa height ng firing pin. So, paano ikakabit yung trigger assembly sa upper receiver. Kaya pag bumili kayo, iset nyo na para mas madali kayong makakabuo, kasi ang bibilhin nyo na lang is regulator at tangke and barrel. Kasi pag nagtitipid kayo na sabi nyo na upper receiver lang, then maghahanap ulit kayo ng gagawa ng trigger, mas mapapagasto kayo doon, kasi gagasto pa kayo sa labor, ganun. Kaya tip ko lang, bumili kayo yung buo na ganyan, may upper receiver at trigger assembly na siya. Mas madali pa kayong makakabuo, kasi hindi na kayo maghahanap ng gagawa ng trigger assembly nyo. So, bibili na lang kayo online ng tangke at barrel. And sa mga interested mga bossing, message nyo kami sa Kalinga PCP, kasi yung dating page ko na Kalinga Airgun, deactivated na po yun. So, hindi na po siya gumagana, mga around 160 or 150 days pa. So, paki-message and paki-follow sa Kalinga PCP mga bossing. Yan.
Ganyan siya. Mahaba yan. 9 inches. Ito, from dito sa dulo hanggang sa dulo. 9 inches mga bossing. Yan ang bilhin nyo. Huwag na kayong bumili ng upper receiver lang. Kahit di man kayo sa akin bumili, at least bumili kayo ng buo. Kasi marami nagme-message sa akin, nagtatanong about sa trigger. Mahirap gawin yan mga bossing. Kailangan natin sukatin ulit. And matrabaho yan. So, kailangan doon sa maker na gumawa ng upper receiver, doon din kayo bumili ng trigger assembly. Kung wala man, huwag na kayong bumili. Maghanap na lang kayo ng buo, yung may trigger assembly. So, yun lang mga boss. Okay, bye.